po sa ating lahat. Okay po, manalangin po tayo. Ama naming dakila, aming dakilang tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Kami po ay nasisiyahan na magkaroon po ng pag-aaral sa gabing ito upang kami po ay mas matuto pa ng maraming aral po at tungkol sa yung mga gawain na pinagkakatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Ito po ay isang tunay na kagalakan na kami po ay magiging bahagi ng iyong mga gawain at masaya po kami na kami po ay nabigyan ng ganitong pagkakataon na maging bahagi ng inyong ginagawa. Kaya po, Panginoon, dinadalangin po namin ngayon sa gabing ito na mas marami pa po kaming matutunan sa mga pag-aaral na gagawin po namin sa tulong ng iyong banal na espiritu at sa iyong lingkod na si Pastor Marlon na siya yung ginagamit na instrumento bilang tagapagturo po namin sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at sana po ito ay makipagbigay po sa inyo ng ano po yung glory po na deserve niyo po, Lord. Lord, ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at muli kagalakan po ng inyong lingkod na muli pong makapagbahagi po sa inyo ng ating pong pinag-aaralan po ngayon. And well, equipping is very important kasi alam niyo po, it's hard for us to function in the ministry that number one, we don't understand what it is all about, and then secondly, it is really difficult to move and to function without knowing how to function properly. So ganun din po sa mission kasi gaya po ng ating sinabi, marami pong mga Kristiyano ngayon na gusto po nila maging involved dito sa mission na ito o sa Great Commission, especially going to places where the gospel is not yet preached, but unfortunately due to misconceptions ay hindi po nila ito effectively na nagagawa. Okay? At ang masama pa nga po nito, prematurely natatapos yung kanilang mission. Ang rason kasi dahil nga po sa hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa, they ended up getting frustrated. Okay? And of course, umuwi na luhaan mula doon sa kanilang mga pinanggalingan na mission field. Okay? So let's try to review everything that we have discussed. Okay, i-review po natin ano ba yung mission ulit. Okay, can anyone state the definition of the mission na pinapag-aralan po natin nung nakaraan? Okay, gaya po ng aking ayan, sige po, paki-define po yung mission. Mission is to expand His kingdoms, extending His kingdom, God's kingdom, dominion. And it's separation, physical death, suffering, result of sins and sickness na kailangan po nating sabihin sa ating pupuntahang lugar. Ito po yung purpose. Okay, so what is the difference between mission and what we call evangelism? Mission should be done into other country, let's say in Malaysia, and missioning to the Malaysian and not to the countryman who is there in Malaysia. Okay. Evangelism is for all to
to evangelize the gospel. Mhm. Okay. So, okay, naintindihan ko yung sinabi po ni kapatid, ano? So, pag sinabi kasing mission, so we are simply going to people who are not our own. Okay? Na merong ibang lingwahe, may ibang kultura, at lalo na ibang lugar. Okay? And of course, ang ginagawa natin doon is not just evangelism, but we are intending to plant a church that will be attended by the local of the area that we will be going to. So it is the church of the locals, yung church for the locals, yun yung intention natin doon. Okay, kaya nga mission. At meaning to say, ang purpose ng mission is simply to expand the kingdom of God through, okay, what we call church planting. So merong end goal lagi ang mission. Ang mission po, ang end goal niya lagi is planting of indigenous churches as well as preaching the gospel in the area where Christ has been heard of. Okay, yung lugar na hindi pa naririnig si Jesus. Okay, yun ang mission. Okay? And evangelism is simply sharing the gospel. Okay? As long as you are reaching your own country people or your own people, hindi mo pwedeng sabihing mission yan. You're simply evangelizing. You're simply doing a ministry for your own people. Pero pag ibang lahi na yung pinag-uusapan natin, lalong higit, itong mga taong ito ay bukod sa hindi pa sila nakakilala kay Jesus, at pangalawa, wala pa silang inaatinan na church na para talaga sa kanila, okay, you haven't done mission. And it is not mission, it is plainly what we call evangelism. Okay? Kaya kailangan po na kailangan po na maging malinaw po sa atin ito. Okay? So we are reaching, okay, to all people groups. Pag sinabing people groups, dito po galing yung word na ethne. So we are going and preaching and teaching the word of God to the people who had their own language and culture. Okay. Last time, pinag-aralan natin yung importance ng cross-cultural engagement. Okay? By the way, before that, okay, i-summarize ko po yung definition na sinabi ni Sister kanina. Pag sinabing missionary, a missionary is someone who goes and travels beyond language, culture, and people group for the purpose of preaching the gospel and planting indigenous churches. Ulitin ko, pag sinabing missionary, it is someone who goes and travels beyond language, okay, culture, and people group for the purposes of preaching the gospel and planting churches. So therefore, mission is simply going to a foreign land to preach and plant churches. Ulitin ko, mission is simply defined as going to a foreign land to preach and to plant churches. Pero nung nakaraan, may binanggit ako yung tinatawag na dalawang klase kasi ng mission. Okay? Ito yung tinatawag na international mission at mayroong tinatawag na local mission. Ano yung ibig kong sabihin dito? Okay, obviously, yung definition na ginagamit ko kanina is international mission. Pero pwede ba magkaroon ng local mission? Pwede naman. Okay? Provided, number one, hindi ito yung sarili mong lugar. Okay? Hindi ito yung sarili mong lugar. Kumbaga, you will be going out of your comfort places, comfort zones to plant a church na wala pa naman talagang dun sa area na yun is walang viable local church. Okay, halimbawa niya, punta ka sa bundok, okay, at magpa-plant ka ng church doon sa lugar na merong na tinitirhan ng mga katutubo. Okay? Or pupunta ka doon sa very remote na lugar na talagang wala pang simbahan at doon ka magsisimula ng isang bagong church. Okay? So, yun yung tinatawag na local mission. So again, itong lugar na ito ay kaiba doon sa kulturang kinagisnan mo. Meron din silang ibang lingwahe
at higit sa lahat ay malayo sila sa, sabihin na po natin, ito yung ginagamit ng termino ng mga Tagalog, malayo sila doon sa tinatawag nating sibilisasyon. So you're going to a remote place, okay, or you are going, hindi naman remote place, pero doon sa isang church, o sa isang lugar na wala pa talagang church, and you are establishing one. Okay, you are planting a church in that area na wala pa talagang church. So you can call that a local mission. Okay? Pero international mission, ito po yung definition na ginagamit ko nga po kasi ito naman talaga yung tinatawag na mission. So pag sinabing mission, I want you to think of what we call a colonial mentality. You are going to a place to establish a colony or what we call an extension of your organization. Okay, kagaya po ng ginawa ng mga Spaniards o ng mga Espanyol nung sila po ay nagpunta dito sa Pilipinas, at ang Pilipinas ay ginawa po nilang colony nila, ginawa po nilang extension ng kanila pong kingdom. So nagpadala sila ng mga ambassadors, nagpadala sila ng mga sundalo nila, nagpadala sila ng mga merchants, okay, and everything na everyone na kailangan nilang ipadala para ma-establish yung kanilang kingdom or organization doon sa lugar na pinupuntahan nila. So that is the exact illustration of what mission is all about. In this point of time, or in view of this discussion, we are representatives of God's kingdom, and we are extending the kingdom of God in a place where God needs to be made known. Okay? So, ngayon, gaya po ng aking sinabi, napakahalaga na kapag tayo ay pupunta sa isang misyon, naiintindihan natin ang kultura, naiintindihan natin yung kanilang lengguwahe, at higit sa lahat ay naiintindihan natin yung kanilang lugar. Okay. Hindi pa ako tapos magtanong dun sa mga kasama natin dito. Okay, sino po yung hindi ko pa natanong dito tungkol sa mission? Okay, kung halimbawa tinatawag ka ng Panginoon, okay, para mag-mission, saang lugar ka pupunta? Okay? At bakit yun yung gusto mong lugar na puntahan? Ano ba yung meron dun sa lugar na yon na sa palagay mo kinakailangan yung ebanghelyo ng Panginoon? Okay? Dito meron tayong kasama rito na nasa Japan yata, di ba? Si Pastor Dennis, ikaw ba yung nasa Japan? Hello, Pastor Dennis? Are you hearing me? Yan, si Sister Myrna nasa Italy po yata ngayon, di ba? Okay. So, yun, if you're gonna be going to a mission, okay, number one, alamin mo yung lugar na pupuntahan mo, so do a research about the background or even history ng lugar na pupuntahan mo. Number two, get to know the language. Kasi may mga lugar talaga na kapag magsalita ka ng ibang lingwahe, iiwasan ka ng tao. I remember one time when I first came to Thailand, that was 1999. And I knew nothing about the Thai language, and it was our first time doon sa lugar na yon. So mission exposure po namin noon. So nag-aaral ako sa Bible School noon, sa School of Acts Malaysia, way back 1999. And so nagkaroon po ng healing crusade yung principal po namin, who happens to be a healing evangelist. So kami mga estudyante, so we are taken to Thailand, and we had this mission exposure. At kami, palibas sa mga ignorante kami, and mga estudyante pa kami noon, what happened is we don't know anything about the land, and we don't know anything about the language, and we don't know everything about the people. Kaya pumunta kami roon, ang nasa kaisipan namin, itong mga pupuntahan namin dito walang pinagkaiba sa amin. But the thing is, we had this what we call culture shock nung kami po dumating doon, at kami po ay tila baga na paralisa kasi hindi po namin alam kung paano namin i-approach yung tao doon kasi hindi kami magkaintindihan. Pangalawa, iba yung kanilang customs and manners. Hindi namin alam na may mga nagagawa na pala kami na offensive ayon dun sa kanilang kultura, and because of that, instead of gaining their trust,
and being able to build up a relationship with them, what happened was, kami ay nilalayuan ng mga locals namin pong sinusubukang bahagi na ng ebanghelyo. Okay? At nagmarka po sa aking kaisipan yung pagkakataon na nagbibigay kami nung leaflets, nung crusade. Number one, pinagtatawanan kami ng tao kasi hindi nga namin sila maintindihan. Pangalawa, kapag nagsasalita po kami ng English at sinusubukan namin silang imbitahan para dun sa gawain ng Diyos sa crusade, kami po ay kanilang nilalayuan. At yung iba pa nga po hindi lang lalayo. Kumbaga, sasenyasan kanila ng gano'n na nagwe-wave sa kanila nagwe-wave sila ng kanilang mga kamay at pinapakita nila na ayaw kanilang makausap. So yun po yung isa sa mga karanasan ko when I was doing missions sa international soils or sa tinatawag po natin cross-cultural mission. Okay? So, kayo po ba, nung nag-mission pa kayo dito sa Philippines, when you were doing this local missions, have you experienced that? Na pupunta ka doon sa lugar na hindi ka naiintindihan ng tao, pangalawa, hindi mo naiintindihan yung kanilang kultura, yung kanilang customs, yung kanilang manners, at hindi mo alam, meron ka na palang mga nagagawa na nakaka-offend sa kanila, kaya salit na mapalapit sila sa'yo, lalo silang napapalayo sa'yo, and you are losing audience for the sake of the gospel. Naranasan nyo na yan dito sa local, sa mga local missions natin sa Philippines. Yes po. Pwede ba ikwento, kapatid? Yes po, Pastor. Kasi ako po ay taga Laguna. Nag-mission po ako sa Region 2. Mm-hmm. Vizcaya, ano po. Ang lingwahe doon ay mga Ilocano at saka Igorot. Mm-hmm. Ganun po ang lingwahe nila. So, nung time na yun, ako po ay hindi pa marunong, binata pa ako noon, hindi pa ako marunong magsalita ng kanilang lingwahe. Mm-hmm. Lalong-lalo na doon sa mga matatanda. Kaya hindi po ako baka-win ng soul. Kasi hindi ko sila naiintindihan. At the same time, hindi rin po ako naiintindihan. Mostly mga may edad doon, hindi makaunawa ng Tagalog, ng salita ng Katagalugan. Dahil sanay sila doon sa kanilang lingwahe. So naging mahirap po. Kaya ang ginawa ko ay nag-aral ako ng lingwahe nila doon sa mga maliliit na bata. Yung mga bata po ang aking ginamit na pagkunan ng lingwahe kasi sila hindi magsasabi ng bad na lingwahe nila. Kumbaga may katuturan. Kasi pag daw po matatanda, baka ang ibigay na lingwahe nila sa'yo ay yung dialect nila ay puro bad. Ganon. So, natutunan ko po yon at doon po nakapasok ako sa kanilang lugar at pinag-aralan ko po yung kanilang kultura. So, purihin ng Diyos, nakapag-establish po ako ng isang local church sa pamamagitan po ng pag-alam doon sa kultura nila, especially doon sa mga matatanda na hindi nakakaunawa ng ating lingwahe. Yun po yung aking naging karanasan. Yun. Thank you po. Salamat po, Pastor Joel. So magandang karanasan yon, okay? And what happened doon sa experience ni Pastor Joel is actually a local mission. Yun yung local mission kasi biro mo Tagalog ka, pupunta ka sa mga Ilocano. Okay? And you're reaching them. And then, yun nga, nagkaroon ng difficulties kasi number one, si Pastor Joel, hindi niya alam yung lengguwahe. And of course, he is totally foreign doon sa kultura ng mga Ilocano kasi hindi siya lumaki Ilocano. Kaya siguro naranasan mo doon, Pastor, na kapag nagkaroon ka ng tawag nito, clashing of cultures, di ba? Yes po. Parang hindi mo alam, may nagagawa ka na pala na offensive sa kanilang kultura. Kaya ang resulta, mapalapit sila sa iyo, lalong lumalayo yung kalooban, tama? Opo, Pastor. Nangyari po yon. Pwede ka magbigay ng example, halimbawa, yung kumbaga parang, ano ba yung kaugalian na meron yung mga Ilocano na medyo doon sa lugar na pinuntahan mo, ha? Apo. Ang isang kultura po nila, kailangang kahit hindi mo sila kaano-ano, tatawagin mo silang auntie, uncle, apong, ibig sabihin lola. Kumbaga po yung pagrespeto sa nakatatanda.
So ang nangyayari sa akin bilang isang missionary pastor sa local, kinakausap ko sila sa magitan lang ng yung ginagamit po dito na lengguwahe na halimbawa kayo ba si Mang Nestor? Yun po parang sa kanila yon, ang dating medyo bastos sa kanila. Kaya hindi kanila gustong kausapin, lalayoan ka, sabi ang sasabihin sa iyo, walang tong pastor na to, walang galang kasi hindi niya ginagamit yung lengguwahe na uncle. Importante po kasi sa kanila yon na kahit hindi mo siya kaano-ano, irerespeto mo sila doon sa pagtawag ng uncle or auntie na sa atin, ginagamit lang naman po natin yan sa relatives natin na auntie natin or uncle dito po sa Katagalugan. Ginagamit lang natin yan sa mga malalasan sa buhay. Pero doon, kahit hindi niyo po yung kaano-ano, dapat tawagin niyo silang apong o lola o kay auntie or uncle. Yun po ay pag-respect sa kanila. Pag wala ka po noon, ang tingin po sa akin, ang tingin sa akin ay bastos, mayabang, ganun po. Kasi nga, hindi ko naman po alam na ganun po yung tradition o gawin nila. So pinag-aralan ko yun, nung natutunan ko po, naging close kami. At nakatulong po yun sa akin kasi nakuha ko yung parang kiliti nila. Ito pala yung gusto lang itawag ko. So nung nakuha ko po yun, puri ng Diyos, nakapag-establish po ng isang local church. Thank you, Pastor. Okay. Sipin mo yun, no? Kumbaga nung una, hindi natin alam yun, ano? So, kasi alam niyo po, in order for us to be effective sa missions, lalo na dun sa lugar na pupuntahan natin, kung mga tang-aabuti natin, tama yung term na ginamit mo, kailangan makuha mo yung kiliti nila eh. At para makuha mo yung kiliti nila, kailangan alam mo kung ano yung sistema nila, alam mo kung paano sila lalapitan, and then of course yung lengguwahe nga nila. So napakahalaga na pag-aralan din ni Pastor June yung lengguwahe nila, kaya madali siyang nakipag-communicate doon. Speaking of mission, meron din akong karanasan na nag-mission ako sa mga katutubo. Yung pinuntahan ko nga po noon is yung mga kamangyanan na sa Mindoro at medyo may kakaiba silang pag-uugali doon. Ang mga mangyan pa naman, kapag ganito sila, kung pag-usapan natin ang comprehension as far as language is concerned, bukod sa may sarili silang lengguwahe, pangalawa, gumagamit din sila ng Tagalog, pero yung paraan ng pag-unawa nila dun sa sasabihin mo ay kaiba sa kadalasan ng pangunawa natin. Kagaya niya ng mga mangyan, ang pangunawa nila, kung ano yung sinabi mo, yun yung sinabi mo. Literal nilang paniniwalaan yun at iintindihin yun ng literal. Kagaya po niya, pag tinanong mo sila, saan ka inabot ng ulan? Take note, ito po totoo. Totoong kwento ito. Tatanungin mo ang mangyan, saan ka inabot ng ulan? Sa Tagalog, pag sinabing saan ka inabot ng ulan, anong sagot mo doon? Sige nga. Anyone? Ate Cherise, pag sinabing saan ka inabot ng ulan, ano ang sagot mo? Hello? May kausap ba ako? Okay. Sige. Saan ka inabot ng ulan? So sasabihin mo, inabot ako ng ulan doon sa may kanto. Okay? Ayun, saan ka inabutan ng ulan? Okay. Ano ang sagot mo diyan? Okay, sa atin sa Tagalog, yun yung word, yun yung pagkakaintindihan natin doon. Saan ka inabutan ng ulan? Pero sa mga mangyan, hindi. Pag sinabi mong, saan ka inabot ng ulan? Sasabihin nila, ay, naku, marami. Dito, sa likod, sa harap, sa tuhod, sa paa. Tuturo nila yung bawat bahagi ng katawan nila na nakatanggap ng ambon ng ulan o ng ambon ng tubig. Ganun sila. Okay? So, kagaya niyan, may pelikula tayong napanood doon, si Agbayani yata yun. So, sinabi niya doon sa nagmamaneho ng sasakyan, pwede bang sumabay sa iyo? O sa atin, pag sinabing, sasabay ako sa biyahe mo, anong intindi natin? So, ibig sabihin nun, kung yung sasabayan natin may sasakyan, makikisakay ka dun sa sasakyan niya para makapunta kayo pareho dun sa isang lugar na pupuntahan nyo. Tama. Pero mga kamangyanan, hindi. So, pag sinabing sasabay kami, talaga sasabay nila. Hindi sila sasakay sa sasakyan mo, sasabayan nila takbo ng sasakyan mo. Ganun sila.
Okay? Kaya kumbaga parang nakakatawa pero totoo yun. So ibig sabihin kung ano yung literal mong sasabihin, yun yung magiging literal na pangunawa nila. Okay? Ganun po yun. Kaya nung nandun po ko sa mga kamangyanan, naging maingat ako sa pagsasalita ko. Kasi baka mamaya iba yung maging pagkakaintindi nila. Tapos pangalawa, ang kultura nila, kapag kumain sila, hindi pwedeng hindi mo sila sasabayan. At kung ano yung kinakain nila, yun din yung kakainin mo. Okay? May mga kultura na gano'n. Kaganyan sa Thailand, kasi ang mga Thai, mayroon din silang ugaling parang Pinoy. So, iimbitahan kanila sa pagkain. Okay? Pag tinanggihan mo sila doon sa kanilang imbitasyon sa pagkain, it is a big no-no para sa mga pupunta sa Thailand na kapag inimbitahan kanila, tapos hindi ka kakain, ako malaking punto sa kanila yon. Hindi nila magtitiwala sa iyo pag hindi mo sila pinaunlakan doon sa kanilang paanyaya. Yan. So it's very important for us to know what the culture of the people that we are trying to reach. Naalala ko pa nga po doon sa Thailand, bawal din ito yung paa mo. Okay, halimbawa ito yung paa mo. Tapos ito yung paanong kausap mo, hindi pwedeng pareho ang magkatutok yung mga paa ninyo. So kailangan lumihis ka. Diba yan? Ito yung paa niya, ito yung paa mo, hindi kayo pwedeng magkatutokan ng ganyan. So kailangan mo lumihis yung pagkakatapak ng paa mo. Okay? Kasi pag tinutukan mo ng ganyan, yung paa nila, okay, sa pagkakatayo na ganyan, nagtutukan kayo ng mga paa, para baga sinasabi mo, o sige, mag-away tayo, hinahamon kita sa isang away. Ayan. So may mga ganon. So, kaya napakahalaga na maintindihan natin yung kultura. And so much for that, marami pa ako ikukwento sa inyo tungkol sa kultura dito sa Southeast Asia, sa mga lugar na napuntahan ko. Kagaya niyan, dito sa Southeast Asia, ano yung mga lugar mo na matatawag na Muslim countries? Anyone? Indonesia po. Indonesia? Sigurado ka, kapatid? Malaysia. Indonesia, Actually, ito yes. yan. Ang Indonesia, yes, it is dominated by Muslims. Pero kapag sinabi mong Islamic country sila, magagalit sila sa'yo. Kasi maraming, ito ang hindi pa natin alam, maraming Indonesians na hindi naman talaga Muslim. May mga may mga Indonesians na animistic. Pag sinabing animistic, sila yung mga parang naniniwala doon sa kanilang mga katutubong paniniwala na meron silang ibang Diyos. Hindi Diyos ng Islam, hindi Diyos mga Kristiyano. So, Okay. mga katutubo. Aside from that, of course, meron mga Indonesian Chinese. Okay, na syempre ang religion nila ay Buddhist. Buddhist, yeah. Buddhist. So pag sinabi mong Islamic country ang buong Indonesia, magagalit sila sa'yo. And even the government, bagamat karamihan sa kanila ay Muslim, pero they always say that they are not a Muslim country but they are a Republican country. Yun ang sinasabi nila. Indonesia yon. So, hindi Muslim country ang Indonesia. Bagamat majority ng citizens doon ay Muslims. At Yeah. alam niyo ba na sa Indonesia, nandoon yung backdoor papunta sa Makkah, na the holiest site of Islam. Nandoon ang backdoor sa Indonesia. Pag pumunta ka doon sa lugar kung tawagan ni Bandar Aceh, mula doon, sasakay ka ng barko, at yung barko na yon, ang direksyong pupuntahan ay yung lugar na papunta doon sa Makkah, which is also in Saudi Arabia. So, nandoon yung backdoor nila. Yung Mecca. Mecca. Yung Mecca. Opo, so nandoon ang backdoor sa Bandar Indonesia. Kaya kung gusto mo mabilis na makapasok sa Mecca, doon sa lugar ng mga Muslim, na yon, yung holiest site nila, dumaan ka sa Bandar Aceh. Mas mabilis ka makakapasok pag doon ka galing. Naintindihan pa? Ayan. O ngayon, dito sa Southeast Asia, ano ang Muslim country talaga? Dalawa actually. Okay. Number 1 is Malaysia. Yan, talagang Muslim country yan because they strictly implement Sharia law. Okay? And then number 2, yung Brunei. Brunei Darussalam.
talagang purely Islamic sila. Kasi lalo na sa Brunei, pag nalaman nilang Kristiyano ka, ay talagang babantayan ka nila. And I remember going to Brunei na nung nalamang missionary ako, kulang na lang i-deport ako eh. Kasi allergic sila sa mga Christian missionaries doon sa area na yon. Pero kung pupunta ka ron as an OFW or a skilled worker or isang tao na i-employ nila para sa trabaho, well, walang question yon. Pero kung pupunta ka ron as a missionary, malaking question sa kanila yon. Kasi Islamic nga sila. Sa Malaysia, bagamat hindi naman gano'n, merong freedom of expression, religious expression sa Malaysia. Pero kapag binangga mo ang Islam sa bansa po nila, ay siguradong may kalalagyan ka. Kasi Islamic country po sila. Okay? So, yun po. Now, dito sa bansa sa Southeast Asia, ano yung country masasabi nating strictly Buddhist? Okay? Number 1 na po ang Thailand dyan. Okay? Pangalawa ang Cambodia. Okay? Yun nga lang dati, ang Myanmar, ang Laos, at saka ang Vietnam, dati talaga mga Buddhist countries po ito. Pero nung naging communist po sila, because of the influence of the People's Republic of China sa kanila, ngayon sila po ay mga communist na, and they don't say na sila ay Buddhist country pa, no. Sinasabi nila Republican sila or communist party sila. Yun sinasabi nila. Okay? So marami pa po yan at isa lang yan sa mga kinakailangan nating bigyan ng consideration. Yan, kaganyan, if you will go to Laos, akala mo ba madali ka makapag-share ng gospel doon? No. Naalala ko po yung isang pastor na kakilala ko dito sa Nueva Ecija, pumunta po siya doon sa Lao. At ang masama pa nito, basta na lang siyang okay na magandang deed na ipagpe-framing locals. Pero ang mali doon sa ginawa niya, hinawakan niya yung local na pinagpe-pray niya. At ang masama nito, hindi niya lang ang pinag-pray niya kasi number 1 babae, siya, tapos pangalawa siya ay lalaki. Tapos ang masama nito, hinawakan niya sa ulo yung local, which is highly offensive sa kultura po nila. Mabuti na nga lang hindi pumalag itong babae na pinag-pray niya, kasi pag pumalag ito at nagsumbong sa local authorities nila, huli ka, kulong ka sa kanila. Sa Laos po ito, I'm talking about Laos. Okay? And lalo na kung pupunta ka sa Myanmar, mas stricto ang Myanmar kumpara sa Laos. Sa Vietnam, ang Vietnam kasi open na po siya, bagamat persecuted pa rin ang mga Christians at may mga churches doon that are still working underground. Pero may mga churches doon na nire-recognize na ng state. Kagaya niyan sa Vietnam, ang Catholic Church is highly recognized by the state of Vietnam, ng kanilang government. Pero yung non-Catholic churches such as Protestant born-again Christian churches, hindi po ito basta-basta kinikilala ng pamahalaan. Kaya some of them are doing underground ministries or secret meetings. Kasi kapag nalaman ng government, para din sa China, uhulihin din po sila. So itong mga lugar na ito ay tinatawag pong restricted countries. So mayroong mga countries that are highly restricted when it comes to what we call the topic of religion. So dito sa Southeast Asia, ang mga bansa na yan na tinutukoy ko ay Myanmar, okay, Cambodia, Laos, Vietnam. So 4 na bansa yan, okay, na highly restricted, okay, and highly or sabihin po natin they are so strict when it comes to what we call the issue of religion. Ang Indonesia, mayroong religious freedom, but you have to be careful, especially if you will be sharing a gospel to the Muslim. Kasi sa Indonesia at sa Malaysia din, if you share the gospel and you happen to offend someone na binahaginan mo ng gospel mo, kapatid, it is you will be subject for an arrest, and of course, pwede ka makulong. Okay? Kapag na-offend mo sila sa kanilang religious beliefs. Kaya nga, it's very essential that you know this
facts or information, dahil pag hindi po at lalo na hindi tayo magiging maingat, we might find ourselves in deep trouble. Okay. So, kaya ngayon po, yung pag-aaralan po natin, yung subject po natin ngayon is, okay, let me just take a look at my notes right now. So, ito pong third module po natin, hindi pala third, fourth na po pala ito. So, ito po yung tinatawag nating missiological approaches or models and strategies. Ulitin ko, ito po yung models ng mission at saka yung strategies ng mission. Okay? Kaya ito yung pag-aaralan po natin ngayon. So ngayon, ang tanong, ano ba yung mga models of missions? Merong mga models of missions. Okay? Meron pong iba't ibang klase ng mission na ginagawa mga missionaries. Okay. Ito yung nasa trend ngayon, dalawa yung nasa trend ngayon, yung tinatawag nating BAM, pag sinabing BAM, Business as Missions. So ginagamit nila ang businesses to infiltrate a country and to start what we call doing mission works. Okay, so mga business establishments or what we call the use of non-government organizations na merong humanitarian projects and humanitarian endeavors. They're using this to go into a country to share the gospel, not only by words and by preaching, but also through works and through what we call demonstration na tinatawag po natin. Kagaya po niyan, may mga organization na kagaya ng World Vision, okay, na ang World Vision, ano ginagawa nila? So, gumagawa sila ng mga humanitarian related projects. Tapos mayroon pa mga organization na kagaya niyan, dun sa mga lugar na walang tubig, magpapatubig sila. Okay, mga lugar na may problema sa agriculture, tutulungan nila yon. Okay, but they are connected to different organizations and they are using this to get into the country that they are trying to reach. So ang tawag po dito ay business as missions. Okay? So ang tawag po nila ay BAM. Yan po yung ginagamit nila. Pangalawa, yung tinatawag na tent making. Okay? Pag sinabing tent making, gagamitin mo yung trabaho mo para makapasok pa doon sa lugar na gusto mong pasukan. At dahil nagtatrabaho ka na, you are entitled to a visa, you are entitled to a work permit, you are entitled to a residence visa. So, makakatira ka ng matagal dun sa lugar na pupuntahan mo, and then you are gonna be able and you're gonna be effective in commencing your ministry in that given area kasi merong kang legal na basihan para makatira ka ng matagal dun sa lugar na yon. Unlike, pangatlo, yung tinatawag na traditional or career missionaries na pupunta ka doon as a full-fledged missionary, you're not connected to any secular organization, you are not employed by local employment, but you are simply connected to a religious organization there. So sila magpo-provide ng religious visa mo, and pag ang visa mo ay religious, so hindi ka pwede magtrabaho at hindi ka pwede ring magnegosyo dahil sigurado sisingilin ka ng kanilang government or kukusyonin ka ng kanilang government. So ang gagawin mo doon is purely religious. Kagaya po niyan doon sa Thailand, if you will go to Thailand at religious visa ang dala mo, purely religious yung gagawin mo. That's number one. Number two, hindi ka pwedeng sabihin na po natin if I will use the word connive with different organization other than the organization that invited you. So, ibig sabihin, limited yung work mo kasi yung work mo ay nandun lang sa bounds or sa boundary nung nag-imbita sa'yo. So you cannot go and minister to other churches. Okay? You cannot go and participate in other churches' activities. Okay? Bakit? Kasi
meron kang inviting or sponsoring organization, so ibig sabihin kung ano lang yung pinagagawa sa ng sponsoring organization mo, doon ka lang. Very limited yun. At bagamat okay ang residence visa mo, hindi mo kailangan mag-exit-exit, tapos yun nga lang, doon lang yung limitation. Kumbaga, ganun kalimitado yung gagawin mo dun sa lugar na pupuntahan mo. Pero kung tent maker ka, batay dun sa prinsipyo sa Acts, sa Book of Acts, chapter 17, when Paul went for missions, ang ginawa niya, yung kaya po tinawag na tent making, kasi ang naging trabaho ni Apostol Pablo along with a woman named Lydia, sila po ay gumagawa ng mga tolda. Ito po yung kanilang negosyo. At sa paraan ng pagkita ni Pablo, yung kita ni Pablo, ginagamit niya ito, okay, para i-finance yung kanyang mission. Okay? And this same principle is also applied to missionaries. So kasi may mga bansa na mahirap makakuha ng visa. Okay? Pag sinabing visa, yung residence visa, kasi ito yung pinaka-importante, and of course yung working visa. So mahirap kumuha. Pag may religious yung visa mo, hindi ka pwede mag-work. So aasa ka na lang doon sa finances na magagaling din sa church na pupuntahan mo. At yun nga lang, if I may say, well, you're highly blessed kung yung organization na nag-invite sa'yo are able to supply all your needs as far as the ministry and personal needs are concerned. Pero minsan talaga hindi sila capable. Kaya there are times and there will be times that you will be forced to work to have your own what we call personal funds. Diba? So, ngayon, pag tent maker ka, may work ka, so mabilis ka makakuha ng visa, mabilis ka makakuha ng permit, hindi ka magiging hindi ka pa-exit-exit, kasi doon po sa Thailand, ang visa po kasi doon, yung 30 days na tourist visa, tapos mag-extend ka ng another 30 days, so 60 days na, pero hindi ka na pwedeng mag-extend. After 60 days, you will have to go out of the country. Tapos babalik ka uli. Paano kung hindi ka natanggapin doon sa pangalawang pagbabalik mo? Diba? So, may mga ganong instances. So, kailangan mo mag-apply ng tinatawag na non-O or non-B visa. So, ito, yung non-O or non-B visa, they will allow you to stay in the country within 90 days with no difficulties. Pero after 90 days, kailangan mo mag-exit. Okay, pero dahil may non-B ka, sigurado at pwede ka nalang pabalikin kasi meron kang business doon sa Thailand. Yun ang mentality ng mga immigration doon. Pero yung non-B mo, which is only good for 90 days, kailangan mo siyang extend to 1 year. So yun, hahanap ka ngayon ng paraan kung paano mo siya ma-extend ng 1 year yung visa mo. So ngayon, kung may trabaho ka, hindi mo na magiging problema yun kasi yung employer mo ang gagawa ng paraan para i-extend yung visa mo. So kapag meron ka ng ganito, well, it will be easier for you to stay in that area and share the gospel one at a time dun sa mga locals na pupuntahan mo. At yun po yung ginawa ko. I'm not connected to any church organization, but I'm a part of a missions organization. So nung pagpunta ko po dun sa Thailand na yon, winelcome ako ng mga kasama ko sa missions organization na yon, and then they helped me find a local job. At dun sa local job na yon is I was entitled to have a visa, kaya naka-stay po ako ng matagal, at ang pinakamatagal ko nga pong pag-stay sa Thailand is 9 years. Okay? Na hindi po ako nahirapan na maging involved dun sa mga churches na nag-invite po sa akin, at hindi ko po naging problema ang income kasi meron akong sweldo. So hindi ko kailangan umasa sa mga sponsoring churches. So sa madaling salita, naging blessing ako sa kanila kasi hindi na nila ako problema in terms of my personal needs. Kaya nga sabi nila, ngayon nga po, nag-i-email po sila sa akin, nagtatanong sila kung kailan ako babalik doon kasi marami pa kaming gagawin. So, kumbaga, kagaya ni Apostol Pablo, ako ay naging Hudyo para sa mga Hudyo. So, I was able to fully identify myself with them
At yun nga po, it took me time to understand their culture and eventually their language. Okay, so tent making. So dalawa yun, na popular models of missions na ginagawa natin sa missions ngayon. So una yung business mission, pangalawa yung tinatawag na tent making. Pangatlo, yung sinasabi ko nga yung traditional or career missions, which is you come there, you go there as a full-fledged missionary na supported ka ng organizations mo, anong organization mo, meron ka mga personal sponsors or ikaw ay invited ng church na pupuntahan mo ron, ng religious organization na pupuntahan mo ron, sila yung mag-finance sa'yo. Tapos, yun nga lang, you are limited within the bounds of their activities doon sa sarili nilang grupo. Okay. So, yan po yung 3 basic models po ng mission. Okay? Ngayon, so the big question is, what is a missiological approach? Okay, so pag sinabi pong missiological approach, broadly speaking, missiology is, okay, take note of this, an interdisciplinary field of inquiry into Christian mission or missions that utilizes theological, historical, and various social scientific methods. Ulitin ko. So pag sinabing missiology, ito ay interdisciplinary field of inquiry into Christian mission or missions that utilizes theological, historical, and various scientific methods. Okay, sige po, ipopost ko po doon sa GC natin yung definition na ito. Okay, doon po sa missional leadership GC, okay, ay i-share ko po sa inyo itong definition na ito. Hold on. Dali lang po. Okay. Okay, nabasa niyo po yung definition natin. So pag sinabi pong missiology, doon po sa GC natin, tignan nyo, it is an interdisciplinary field of inquiry into Christian mission or missions that utilizes theological, historical, and various social scientific methods. So, meaning to say, kapag pupunta ka sa isang bansa, dapat alam mo ito. Okay? So, ang missiology po, it has historically focused on the missionary and evangelistic work of Protestant and Catholic denominations nung unang panahon sa Europe at sa Northern America. Okay? So now, since we're talking about missiology, ano yung elements ng missiology? Okay? Ano yung elements ng hold on. Yan. And more transformative. So, pag pupunta ka sa isang lugar and you know about the basic principles and disciplines, especially when it comes to the practice of life doon sa area na pupuntahan mo, well, it will be transformative. Bakit transformative? Kasi it will not only change their life, but it will also change your life as well as having a broader understanding of what life is all about. Kasi, alam mo, sa ating mga Pilipino, meron tayong sarili nating pagkaintindi, okay, kung ano yung buhay. Di ba? Pero pag pumunta ka sa Thailand, iba yung perspective nila pagdating sa buhay.
And perhaps doon sa kanilang pagkaintindi kung ano yung buhay, well, it might affect you and it will definitely influence you, and it will actually help you understand life, and it will definitely give you the knowledge how to share the gospel effectively to them kasi naintindihan mo kung ano yung pagkakaintindi na doon sa buhay. Yan. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon ng line. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.